Ayun, oh, okay. Ang tinanggal ko lang pala dito guys is yung EEB nya. Yung EEB na to, wala na to, hindi na gumagana to kasi nga yung linya is wala na, pinagdugtong na lang natin. Pinagsama na lang natin yung isang ground na lang. Okay? Ano? Wala nakapos. Yun. Angas oh. Bali, meron ako ritong gawa. Or meron kaming gawa. Matagal na to. Nakakaroon taon pa to eh. Powered mixer. Nalimutan ko anong brand to eh. Ito, powered mixer na Soundwave na professional powered mixer. Okay, ang issue nito, kaya dinala rito sa akin, is yung mga, yung pinaka-mixer niya. Ang problema, sabi ko halos hindi namin magawa kasi nagkaganda punit na oh. Galing din sa unang paggawaan to. Nagkaganda punit yung mga linya. And then yung mga slide is may problema na. Kaya sabi ko nahihirapan kami. Na aminado naman kami, di ba? Na mahirap. And then talagang mahirapan kami or mapapagastos si bossing. Kasi nga yung mga slide tapos yung basta yung mga ayun oh, basta may mga putol na linya, nagkaganda pigtas. Ngayon, sabi naman ni bossing, okay lang na gagamitin na lang yung amplifier kasi sayang naman yung amplifier. Bubuhayin na lang yung amplifier na kahit din na yung mixer. Kaso sabi ko medyo mahirap kasi gagana pa rin yung kumbaga magbabypass ka pa rin dyan sa mga linya. Kaya nagbigay na lang ako ng offer sa kanya. Sabi ko kung okay lang sa'yo, nailagay natin sa may casing ng 5 buto. Di ba? Wala kasi akong casing ng kwan dito eh. Wala akong casing ng wala nga 5 buto na lang muna. Wala naman akong casing ng power amplifier dito eh. Casing ng 5 buto. Ilagay natin sa may casing ng 5 buto para mabuhay lang yung amplifier mo. Okay yung amplifier nito. Na sabi naman niya, sige, okay lang. Kaya ngayon, ang gagawin natin is ilalagay natin to sa may casing ng 5 buto. Kaso lang medyo nabigla ako kasi laman pala dyan is talagang malakas na power amplifier din. Di ba? Kasi kung mapapansin nyo, malaki yung transformer. Tapos 1, 2, 3, 4 naka 4 pairs na siya. Tapos merong 8 capacitor oh. Okay. Ngayon, i-try natin or i-convert natin sa may casing ng 502 para mabuhay yung amplifier, di ba? Sayang naman kasi yan ang pinag-iinayangan ni bossing. Natama naman talaga. Kung talagang kuan eh, nabulok na itong mixer niya. Ngayon, sige, malipat natin. Ilipat natin ito. Ito ang problema ngayon oh. Basta, bahala na, gawan ko lang ng paraan to kung anong diskarte na pwede na lang natin gawin, di ba? Okay, abangan nyo yung sabi ko na casing ng 502. Insert na AB502 casing. Matagal na to dito sa akin. Paggawa to, galing, alam ko, Valenzuela. Matagal na to dito eh. Siguro 2 years. Hindi na kinukuha. Sa totoo lang, matrabaho yung itong klaseng trabaho. Yung pag-assemble or pag-DIY. Kasi, pag setup pa lang is matrabaho na. Nagsimula ako mga 11 siguro or 10. Kalay mo, anong oras na ngayon? Alas 5 na. Setup pa lang yung nagawa ko ha. Setup pa lang oh. Hindi pa ako nakapag-wiring nito. Next step natin dito is wiring na natin. Okay? Kasi ni-repair pa natin to. Yung mga kalawang kanina, pinalitan natin and then binarnish natin. Okay, dito yung amplifier niya. Kasi yung lahat ng laman ng nandun, lahat ng laman ng mixer, powered mixer is nilagay natin dito. Ito yung side ng transformer. Ito yung supply ng 15. Yan, para sa mga tone control. Dito natin i-inject yan. Sige. Dito natin i-inject mamaya yan. Tapos, ito naman yung sa may relay nya. Yan, dito sa relay. Pilit na lang natin pinagkasya to. Ito relay ito. Ito yung power supply niya ng mga capacitor. Ito, dito na side. Tapos ito yung amplifier stage nya. Tapos ito yung magiging input. Kasi nga, bubahin natin to. Literal na 5 buto pa rin to. Kaso lang yung amplifier niya is iba na. Okay, pero papaganahin natin lahat to. Mic section, bass, treble, mid nya, papaganahin natin. Kumbaga 5 buto na 5 buto yung mukha, pero iba na yung laman. Okay, no, ganito yung forma na ginawa natin ha. Ayan,
Pinutol ko lang kasi hindi need naman na ipakita habang nagbibideo habang ginagawa natin eh. Kumbaga ako na lang to, pasadahan na lang ang mangyari dito. Iwa-wiring na lang ang kulang. Okay? Wiring ko na lang to. Dito may babalik ko pa naman yung fan. Ito yung fan dito. Kasi magkakaroon ng butas to eh. Tapos yung out ng surround in the center, kailangan may balik ko yan. Tatanggalin ko dun sa may board niya dati, tapos balik dyan para walang butas. Tapos siguro maglalagay ako ng fan. Meron naman akong fan na maliliit, na malakas. Dito ko sa ilagay sa ilalim. Dito sa lagay sa ilalim kasi hindi pwede dito. Hindi rin naman pwede dito kasi bangga. Okay, doon na lang sa ilalim. Yung maliliit na fan na malalakas, dito ko sa lagay sa ilalim. Basta magawa natin ng paraan. Tapos ito mayroon pa tayong exhaust. And then yung exhaust siguro na gagamitin ko na fan is malakas para mahigop yung init papuntang labas. Okay, tapos yung diode ayan oh. Tingnan natin, tornilyo. Ultimong kwan na tawag dito eh. Talagang literal na diskartehan na lang. Kaya minsan sa mga nagdi-DIY or sa mga nagpapa-DIY sa akin, ayaw ko kung bakit kasi nga matrabaho talaga siya. Unlike dati na hindi pa ganoon kadami yung repair ko, may oras pa ako sa pag-DIY. Ngayon kasi wala na eh. Ito, ginawan ko lang ng paraan to dahil matagal na to dito sa akin. Last year pa tong mixer na to eh. Kininto ko naman na kanina. Sabi ni Bossing, magawa lang ng paraan para yung amplifier is mabuo kasi sayang. Katapos ito, may babalikan pa ako yung isa. Yung kay Sir Arthur Villanueva, hindi ko pa nabuo. Okay? Ngayon, wawiring ko to. Abangan nyo. Pag na-wiring ko, saka natin kuha na ng video ulit. Pasensya na kung medyo pinuputol-putol ko na lang kasi nahaba lang yung oras natin na as in wala rin naman kasi hindi naman repair ang tawag dito eh, kundi inilipat lang eh. Okay, ganito na lang yung pwesto na lang ipakita ko sa inyo. Ayan, ito. Lagay natin siya dito. Medyo mainit pala. Okay, kasi walang fan pala ito. Medyo mainit pa siya. Kulang pa ng fan pala. Kasi tinisting ko na to, gumagana na eh. Ang sabi ko is bubuhayin natin to, di ba? Bubuhayin natin ito lahat. Gumagana to. Kumbaga, yung front panel nito is nasa 5 auto pa rin naman. Ngayon, naka-inject na yung supply nito. Kompleto na to, literal na full. Hindi naman fully installed kasi kulang pa ng fan dito. Wala pang fan para sa exhaust. And then, balak ko maglagay ng fan na siguro na paano kaya? Fan siguro na kasi may iinit dito. Dito ko siguro ilagay yung fan dito na maliit or saan ba? Bahala na kung saan ko lang ilagay, basta maglalagay tayo ng fan. Tapos ito, talagyan natin ng fan to. Kaso ang problema, yung fan nito is 24 volts. 24 volts yung fan nito. Basta bahala na, kulang na lang dito is yung fan. Tapos yung dito sa may sensor niya. Yan, sa may protect sa sensor. Yan na lang i-wiring natin itong kulang na to. Ngayon, working na ito. Gumagana na, syempre. Mabilisan lang to eh. Angas nyo, fully compact siya, di ba? Tapos 5 auto lang. Ang problema ko dito yung mga knob, oh. Namagay, madali lang naman to. Hanapan ko lang ng mga knob to. Ngayon, tingnan nyo, ayan, working, oh. Dan, lumagatik. Ang problema pa is yung relay. Parang hindi gumagana yung relay ko. Ay, yung soft start. Baka may kulang siguro o baka dun galing kasi may abang pa siya oh. Yan, kulang siguro ng supply ng papunta rito or galing dun sa may dito sa may supply. Basta may kulang pa. Hindi pa to nagte-trigger eh. Kumbaga hindi pa siya naka 220. Ayan, ngayon may nakakabit na speaker yan ha. Wiring natin dito pa rin naman oh. Ito yung back panel pa rin naman niya. Ayan, ang mga wawala lang dyan, although babalik ko pa rin naman to. Siyempre para hindi magkaroon ng butas. Yung sa may surround and then center. Tapos ito working to dito yung mga input. Okay, may nakakabit na speaker, dalawa. Yung dalawang miday natin doon. Ngayon, gumagana yan ha. Input natin, cellphone natin na isa. Tapos naka EQ in. Okay, naka EQ in. Ganahin natin. Oh, ayan oh. Diba? Oh. Isang channel. Dalawang channel. Baka makapiright tayo. Working. Gumagana to kasi itong board na itong casing na to or itong amplifier na to is gumagana to. Matagal na to dito sa akin, hindi kinukuha. Kaya
Kaya ginawa ko, ito na lang eh. Kinuha ko yung board niya, di ba? Tapos nilagyan natin ito. Para mabuhay lang natin yung unit ni sir, yung powered mixer niya. Okay, angas. 502 lang oh. Tapos ganito yung laman niya. Ngayon, working na. Babalikan ko na lang kayo. Ang isusunod ko rito ay iwa-wiring ko yung sa may fan. Kailangan malagyan na ng fan to kasi medyo mainit siya. Okay, although napupunta rin naman sa maitsing, pero kailangan pa rin ng fan. Lagyan ko muna, i-install ko muna. Fully installed na siya. Ayun oh. Ito na magiging klambasan niya oh. Medyo missile lang siya or medyo bulky kasi nga dating kasi nito DIY eh. And then syempre yung mga wire niya dati, wala naman tayong dinagdag dito, wala naman tayong binawas. Kasi yun pa rin naman yung mga wire niya. Ang nangyari lang kasi syempre yung pasikot-sikot ng wire niya is mahaba siya. Ayan. Kompleto na pati yung fan. Ang ginamit ko na fan dito ay yung maliliit. Ito kung mapapansin nyo. Ayan, dalawang maliliit yan. Dalawang maliliit na 0.30 ampere. Tapos 12 volts yun ha. 12 volts. Ayan oh. Nasa loob yan, dalawang piraso. Saktong-sakto lang siya talaga oh. Ayan, makita nyo, saktong-sakto lang. 12 volts na dalawang piraso. Kasi nga yung supply na nandito is 24 volts. Kaya ginawa ko series, naka-series to. Okay, basta yung kumbaga yung positive, drawing ko nga. Basta yung positive ng isang linya, positive to, isa negative. Tapos positive. Tapos negative. Ngayon, i-series mo ito. Pagdugtong mo tong positive, yung negative tsaka positive pagdugtong mo, tapos ito na may magiging negative mo, tapos ito ay magiging positive mo. Papunta dito sa isang linya. Okay? Para yung fan mo is magiging 24 volts siya na dalawang piraso kasi nga 12 volts lang siya eh. Hindi pwede sa yung 12 volts sa 24, masusunog agad yan, iinit yan. Okay, kaya ginawa natin ay naka series na. Okay, dalawang piraso yan dyan sa ilalim. Yung isa nasa bungad na to is dito sa banda nakatutok, tapos yung isang nasa loob is dito sa banda sa may kabilang side. Okay, dalawa yan. Diba? Ang diskarte lang yan. Kung technician ka, kailan marunong ka dumiskarte. Ito yung wire nyo. Yan, itong iba-ibang kulay na to para yan sa isang fan. Tapos yung isa naman dito para naman sa may ilalim. Yan oh. Okay, tapos dinikit natin ng maayos. Siyempre, may pandikit naman tayong madikit dito eh. Ngayon, final na. Ang bihira na yan. Para matapos na yung vlog natin dito ay, ganun pa rin. Ang sistema, ayun oh, binalik ko na oh. Yan, yung kwanto yung output ng surround and then center to. Okay, gumagana yan. Ay, hindi gumagana yung gumagana yung nandito yung terminal, okay? Naklaro lang natin ha. Ngayon, okay. Ang tinanggal ko lang pala dito guys is yung EEB nya. Yung EEB na to, wala na to, hindi na gumagana to kasi nga yung linya is wala na, pinagdugtong na lang natin. Pinagsama na lang natin yung isang ground na lang. Okay? And then yung soft start gumagana na. Gumagana na yung soft start. Kulang ng isang linya kanina ito. Supply to eh. Supply to na 12 volts galing doon dito. Okay? Ulitin natin. Ayan, soft start. Ayun, magatik yung dalawa. Okay? Ngayon, dating gawi. Okay, sana yung cellphone natin. Ayan, full volume natin. Wala, nakapush. Kailangan ayusin natin. Okay. Wala nakapush. Yun. Ang problemahin ko lang dito is yung mga knob. Maghanap pa ako ng mga knob dito. Marami naman ako mga knob eh. Yung makakulang na knob nito, hanapan pa natin to. Okay? Ang importante is gumagana na. Angas oh. Putol ko lang kasi makapiright tayo. Tapos yung mic. Saan yung mic natin? Testing natin eh. Tama na ako pre. Yung original natin na mic to. Okay. Walang. Ngayon. Oh ha? Lakas ah. Na natin. Feedback yan. Sound check. Mic. Okay. Gumagana oh. Off. Sound. On natin.
sound check, mic testing, hey, sound check, hey, hey. Okay, swabe. 5 auto na mas pinalakas. Alright. Ano? Okay. Okay na. Bali, kulang na lang dito. Istakip na lang. Okay, hanggang dito na lang. Sa totoo lang, pinakita ko lang naman sa inyo. Kumbaga, dokumentaryo na lang to sa sarili ko na nagawa ko yung ganitong klaseng unit, diba? And then, makita ni Bossing yung kalagayan ng amplifier niya, diba? Na ganito na. Although, nag-deal naman kami sa ganitong sistema na casing ng 5 auto yung paglalagyan natin. Okay, meron pa akong kasunod nito. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat.